Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito pong isa sa mga maiinit na issue ngayon dito kay Senator Jinggoy Estrada mga babayan. Diyos me. Grabe, no? Pati yung ito actually, ito medyo personalan na to, mga babayan, no? Itong revelasyon na to kasi hindi na to tungkol doon sa issue ng ng flood control project, mga babayan. No, dahil ito po ay isang personal na po, no, na revelasyon, no, dito po kay Senator Jinggoy Estrada, nito nga si Robby Tarosa, mga babayan, no? Isang dating mati ni idol to, mga babayan. No, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at paki-like naman po ang ating video ngayon. Shoutouts tayo sa mga followers at subscribers natin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay? So, nako, eto mga babayan, hindi ko alam kung matatawa ako dito o anong iisip ko dito, mga babayan. Pero bago natin talakayin, no, eto nga kay Robby Tarosa at yung matinding pasabog niya, no, dito kay Senator Jinggoy Estrada. Nakita ko to, nadaanan ko yung post ni ni Pebbles Talakera, mga babayan. Shoutouts Pebbles. So eto mga babayan, no, yung post ni ni Pebbles Talakera dito, na kung saan, no, actually shinare niya lang din to, itong post na to, mga babayan. Ayusin lang natin ng konti. Shinare lang niya to dito Okay, so eto yan. No, yung post ni Pebbles. Ayan, no, puwit ni Jinggoy, dumugo ulit, ibalik sa Makati Med. Yan ang... Okay, so ito pong balita na to ay nung galing sa Philstar Global noong pang August 1, 2002, mga babayan. No, at sabi nga ni Pebbles dito, masikip pa pala siya. Ako kasi maluwag na. Ano ba yung sinasabi ni Pebbles dito? Na maluwag na. Kayo na bahala mag-comment dyan. No, pero iba kasi, no, yung nakasulat dito kasi sabi dito, mga babayan, no, muling nangulit ang abogado ni dating San Juan Mayor Jinggoy Estrada na ilipat ang kanyang kliyente sa Makati Medical Center dahil sa muling pagdurugo umano ng puwit nito noong nakaraang linggo. Naghain ng urgent motion si Attorney Noel Malaya para payagan si Estrada na mailipat sa Makati Medical Center batay na rin sa rekomendasyon ng family doctor nilang si Dr. Lorenzo Hoxon. Yeah? So, bakit kaya, mga kababayan? Bakit kaya dumugo yung wet packs? Baka naman may sakit. Kayo naman. Masyado naman kasi yung mga iniisip ninyo, mga kababayan. Masyado madumi. No? Baka naman may sakit, mga kababayan. Di na pala birhen, kuyukot ni Jinggay, no? Nagpa-anal injection. Sabi dito, wrong hole daw, mga babae. Nakalimutan niya yung baon niya. No? Nakalimutan daw yung baon. 2025 na, kaya baka maluwang na. Okay, so ito nagiging lang to, mga babae. Kumbaga nakakapag-throwback lang sila. Nagiging nagiging usap-usapin lang itong balita na to, mga babayan. No, pero ang totoong issue dito, usapin dito ay ito pong pasabog, no, ni Robby Tarosa, mga babayan. Grabe to. No, ayon dito sa Abante, no, nagbanta ang dating mati ni idol commercial model na si Robby Tarosa, no, na may ibubunyag siya tungkol kay Senator Jinggoy Estrada kung hindi ito magre-resign, mga babayan. No, pinagre-resign niya si Senator Jinggoy Estrada dahil kung hindi daw magre-resign, meron daw siyang pasasabugin, mga babayan. Ang matindi to Okay, so ito ang balita dyan, no? Pinagpepiestahan ngayon ng mga netizen ang babalang ito ni Tarosa tungkol sa double life ni Estrada at may mga resibo raw siyang magpapatunay nito. No? May ebidensya, mga babayan. No?
Yan po yung sinasabi niya rito. Jinggoy, mag-resign ka na. Kundi I will be forced to tell the country about your double life. No? Ibig sabihin, parang dobling dalawa yung pagkatao, mga kababayan, ni Senator Jinggoy Estrada ayon dito. No, kay sino nga to? Tarosa. May double life daw. No? Sabi dito, you are one of the reason ba't kami naghiwalay. I have all the receipts dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Baboy, ang matapang na pahayag ni Tarosa na ipinost sa kanyang Facebook account nitong September 12. Wala pang reaksyon ng pahayag ang mamabata sa aligasyong ito ni Tarosa, mga babayan. So wala pa raw pong reply. No, ito sagot etong si Senator Jinggoy Estrada. Naniniwala ba kayo dito, mga babayan? Tanong lang, no? Pero bakit kaya ngayon lang? No, tanong ko lang, bakit ngayon lang? No, itong lumabas yung ganitong issue, mga babayan. No, siguro 2002, hindi pa ganoon, no? Kasikat ang Facebook. May Facebook na ba nun? Ito pa, yung isang balita na yan dahil sabi nga dito, I will speak the truth. Bakla at sinungaling ka, Jinggoy Estrada. Yan po ay ayon kay Robby Tarosa, mga babayan. No, bakla daw po itong si Senator Jinggoy Estrada, mga babayan. Grabe. Ang tindi nito, no? Kasi ito, may mga resibo nilabas No, Federation member, leader behind closed doors in a basement. No, sabi dito. Girl, you know this, right? Girl lalo daw, mga babayan. Grabe, tindi rito, no? Libel yan. Sabi dito. I have receipts po. Pati si Joed magtetestigo. Paano sila naku po. Grabe. Statement nito. Habang nangampanya dati for FPJ. No? Ako, nagtitirahan daw, mga babayan. Habang nangampanya dati for FPJ. Grabe, tindi nito, Ang tindi nito, mga babayan. Habang nangangampanya, nagtitirahan. Uy, grabe naman yun, mga kababayan. Totoo ba to? Agulat to, Tindi nito, sabi dito, kung totoo man na may double life si Jinggoy, let me be clear, one's gender or sexuality is not and should never be the issue. The real issue is corruption. No? Ito yung sabi niya, mga babayan. No? Parang ang issue talaga dito is yung corruption, mga babayan. No? At hindi daw po yung gender ng isang tao, sexuality ng isang tao, mga babayan. Now, once proven guilty, the only crown Jinggoy deserves is shame and accountability. And I thank you. Yung sabi niya dito, his being a liar is the issue. Once a liar, always a liar. Anong kapatid ng sinungaling? Alam mo na. Magdanakaw. Tragis na yan. Grabe, no? Nang away ka na naman, bro. For the love of our country, sinungaling yan. And to watch him grill this witnesses makes my blood boil. Kupal yan. Grabe. Grabe, no? Tinawag na kupal si Senator Jinggoy Estrada. Sabi dito sa isang komento, mga kababayan, ito, basahin lang natin. Di nakakatuwa mga sinasabi nyo. Nasa gitna ng malaking problema, financial, pinag-uusapan dito at tayong lahat apektado, lalong-lalo na yung mga nilulubog ng baha. Paepal tong isang to, di naman sikat. May bakla palang baboy. May bakla palang baboy. Well, actually ako sangayon ako dito, no. Sa kanila na 'yon. Bahala na sila kung magtirahan sila about personal life or anything, mga babayan.
No, pero ang issue talaga dito na nakikita natin is yung yung korupsyon at yung usapin sa mga pagbaha na yan, sa mga confidential funds tuloy. Sa mga flood control projects, mga kababayan. Yun yung talagang issue dito, no. Kagaya na itong balita na to, no, na ating papanoorin, no. Project na nakinabang umano si Senator Estrada, nakatiwangwang at walang pakinabang, sabi mga babayan. So may proyekto na kung saan wala naman daw pakinabang yung proyektong ginawa. So eto, panoorin natin. Matapos kalagkarin si Senador Jinggoy Estrada sa flood control scandal, agad na sinuyod ng aming team ang proyektong iniuugnay sa kanya. Okay, so nag-imbestiga, no? In short, nag-imbestiga itong Billionario News Channel o itong agenda, mga babayan, tungkol doon sa mga project. No, kagaya nung ginagawa ni Senator Lacson, mga babayan, no. Pag nung may nakita silang ganung may narinig silang statement, no, na nilabas ni Bryce Hernandez, no, nag-imbestiga kaagad sila. At yun nga, no, may nakita silang CCTV, mga kababayan. Aming naabutan, proyektong literal na guni-guni lamang. Ito matindi, proyekto, guni-guni lang. Exclusive agenda report ni Joash Malimban. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang isa sa mga proyektong linked umano kay Senador Jinggoy Estrada. Nako. Ang construction of flood control structure including pumping station and floodgate phase 3. Ayon sa datos ng DPWH, Phase 3 na, mga kababayan, na wala pa yung phase 1. matatagpuan ito sa Barangay Mayto sa Kalumpit, Bulacan. Ang kontratista, ang Alpha and Omega na naman, no? Diskaya na naman to, mga babayan. Ala ko ba wala silang ghost project, mga babayan? Alpha and Omega General Contractor, isa sa siyam na kumpanya ng mga diskaya. Nasa phase 3 na dapat ang proyektong awarded noong May 2025 at target na matapos ngayong Disyembre. Nagkakahalaga raw ito ng halos 57 million pesos. Pero nang puntahan namin ang proyekto, walang phase 3 dahil ang naunang proyekto na sinimulan last year, sheet piles pa lang ang nakalatag hanggang ngayon. Nako. Walang kahit isang pumping station at walang floodgate. Nako. Ang kontratang ito, hawak din ng mga diskaya sa halagang 92.6 million pesos. Walang date started at target completion date na nakalagay sa physical banner sa project location. Pero base sa datos ng DPWH, tapos na dapat ito Abril ngayong taon. Nako, yan ba yung tapos na? So, ibig sabihin, mga babayan, lumalabas dito, no, sa balita na to, na eto mga proyekto rin ni Senator Jinggoy Estrada, no, diskaya rin ang may hawak. Oh, kaya sabi ko kanina phase 3, nasa na yung phase 1 tsaka phase 2? Tanong lang naman. No, tanong lang naman. Nakausap namin ng backhoe operator na nasa project location. Kwento niya, August 30 raw natapos ang kontrata ng Alpha and Omega para sa 92.6 million peso project na ito. Nasaan? Ngayon, nagsisilbi na lang silang tagabantay ng mga materyales dahil wala na raw budget na naibigay para ituloy ang proyekto. Oh, nasa na yung budget sa napunta? Ang hirap pagsalitang nabulsan na. Kailan po nawala kong budget? Ay, hindi ko lang alam kung paano nawala yung budget na yun. Nung nag-order kami, kaso wala nang budget siguro yung papasweldo sa amin. Ganyan. Nako. Sa mga, ngayon po, ano pong kasiguraduhan na... ay, wala pa. Kami waiting lang dito eh. Hanggang ngayon, nakatiwangwang ang proyekto. Matapos paglaanan ng daan-daang milyong pisong pondo, wala naman daw pakinabang, ayon sa mga residente. Para sa agenda, Grabe, no, mga babayan, no. Grabe yung ginawa dito ng mga diskaya. No, imagine ninyo, no, yung halaga nito is 92,670,000. No, pero ito lang yung kanilang nagawa. No, phase 1, ito pa lang, mga babayan.
No, pero nakasingil na sila, nakakulimbat na. Alam niyo, dapat kisahin talaga no, itong mga diskaya na to. Kasi, what if, mga babayan, no, na nag-issue talaga o naglabas ng pondo itong mga senador na to for a certain project, mga babayan. No? Pero, hindi ginawa ng mga diskaya. Bakit? So, inumpisahan lang nila, pile driving, na umaasa na next year na lang. Kasi next year, magre-release uli ng budget yan. Oh, grabe. Ano masasabi niyo dyan, mga babayan? No? I-comment po sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Ay, kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.